Nagkayayaan kaming mag-rides ngayong araw at from Taguig City ay dumayo pa kami ng Quezon na may halos 4 na oras na biyahe. At kung saan ito? Ito ang kwento. Good day everyone and hello everybody! Today is Sunday at dahil bakante ang lahat ng Y budget pero pinilit maggala, kaya maghahanap tayo ng panibagong pupuntahan. Bagay ganitong sandamakmak ang pera natin, kailangan natin ng may papagkakagastusan. Huy, baka may maniwala, char lang yon. Huwag kayong patola dyan. 4 na oras mula sa Taguig ang aming pinuntahan. Kilala bilang Little Baguio of the South at ang lugar na to ay bahagi na din ng tinaguriang backbone of Luzon. Dahil mula dito ay tanaw na ang kabundukan ng Sierra Madre na may habang 540 kilometers mula Quezon hanggang Cagayan. At ito ang Infanta Quezon. Uy! Judith! Papunta na tayo sa Encantadia! Nang makarating kami ng Tanay Sampaloc area, malamig na hangin ang sumalubong sa amin. At halos zero visibility na rin ang kapal ng hamog ng mga oras na to. Bantog sa mga riders ang lugar na to, well in fact dinadayo pa nga nila to dahil sa mga curve na daan dito. Malalaki highway ang tawag nila dito dahil sa mga probinsyang bumubuo nito. Na Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. At sa mga location app, kilala din ang daan na to bilang Marcos Highway. Kaya hindi na rin nakakapagtakang marami kaming riders na nakakasabay sa daan ngayong araw. Hindi mo aakalaing sa loob lang ng ilang oras ay napakalayo na sa itsura ng Maynila ang makikita mo. Dito, walang masyadong kabahayan. Puro bundok at puno lang ang masasaksihan. Tama nga sila. Sadyang napakaswerte natin kay Sierra Madre. Bukod sa tagasalo at tagapagpahina siya ng mga bagyong pumapasok sa bansa, ay napakadami ding atraksyon na pwede mong puntahan. Maya-maya pa'y nakarating na kami sa may arko ng Infanta. Mabuti na lang talaga at medyo maagap kami at wala pang masyadong tao kaya nakapagpa-picture kami ng maayos. Pagkaalis namin, nasaktuhan pang naplatan ng gulong sila Tita Jana. Minsan talaga may mga pangyayari na hindi mo inaasahan, kaya siguro next time double check muna lahat before bumiyahe. Mahirap din kasi kung sa mga ganitong kaliblib kang lugar masasaktuhan. Halos kulang 1 oras nung makarating kami dito. Nag-rent kami ng floating cottage for 1,500 at dinivide namin sa 4. Kapag may mga ganitong ambagan, masarap marami kang kasama para mas makatipid. Pagdating namin dito, lahat ay excited maligo. Grabe, dito lang ako nakakita ng ganito kalaking ilog. Malinis na tubig, sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. Nakakainggit ang mga ganitong lugar, napakayaman nila sa usaping kalikasan. Sana lang talaga yung mga ganito kagandang lugar na pre-preserve para sa mga susunod pang henerasyon. Walang kakain na sa palang nahuhuling isda! Ano yun, mumami? Pagkatapos magluto ay kumain na rin kami. Kung hindi nga pala afford ng budget nyo ang floating cottage, pwede naman kayo mag-rent ang normal na cottage lang for 500 pesos. Pero try nyo rin sila kausapin kasi minsan nagdi-discount din sila. After kumain ay naligo na rin ang mga unggoy. Aside from swimming, meron din silang kayak for rent. 100 pesos for an hour. May kasama ng life vest.
Nang matapos namin makonsume ang kayak, maligo na lang kami ng konti at nagkayakagan na rin umuwi. Sinadya talaga namin na madali lang dahil malayo pa rin ang biyahe namin pa uwi. Mahirap din naman kasing abutan ng dilim sa mga ganitong liblib. Pagkatapos nga nun ay nag-asikaso na rin kami para umuwi. Nagpa-picture lang kami para may pang remembrance. Habang nasa biyahe nga kami ay naisipan naming magkape. Pampagising lang dahil mahaba pa ang biyahe. Medyo inaantok na rin kasi yung iba sa amin dahil siguro sa sobrang pagod. Must try din ang pagkain dito dahil masarap at mura. At yun lang muna for today's video. Follow for more. This is Princess Agay. Thank you for watching. Bye! Now that you're close, I feel like coming undone.